Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Maya Paabak, Luzon, maayong buntag Visayas at maradyaw na buntag Mindanao. Kamusta ang gising? Para sa maagang magbubukas ng kanilang tindahan, aba huwag kakalimutang ngumiti para makarami ka ng benta. Kay nanay naman na ngayon nagtitimpla na ng kape at kay tatay na nag-aabang na nagtitinda ng masarap at malambot na pandesal. Hayaan niyong ihain din namin sa inyo ang pinakamainit na balita sa loob at labas ng bansa. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Sabay kaming mapapanood via online streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Wednesday morning, September 7, 2016. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Para sa araw na ito, rise and shine, hayaan mong batiin ka ni Haring Araw. Ang sunrise natin for today, 5:44 ng umaga, habang yung sunset naman natin mamaya ay 6:03 ng gabi. Sa puntong ito naman, para mabigyan tayo ng ideya sa inaasahang weather conditions sa mga susunod na oras, makakapanayam na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Henner Kitlong. Good morning, Mr. Kitlong. Unahin na po natin ito. Sa ngayon ba, meron po bang nagbabadya na sama ng panahon dito sa ating bansa at ano po ba yung inaasahan nating mangyayari dito sa mga susunod na oras? Maraming salamat, Amor. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kabayan. Yes, Amor, may namataan tayong bagong low pressure area ngayon. Kung baga kahapon po, kalalabas lamang po ng LPA na minomonitor natin dito sa may Batanes area. Pero kanina pong alas 2 ng umaga, may namataan na naman po tayong low pressure area. Ito po ay nasa layong 355 kilometers. Silangan po ito ng hinatuan sa Ligor del Sur. Ibig sabihin po, nasa dagat po ito. Yun nga lang po, may kabilisan po ang kilos ng LPA nito, yung kaulapan nito. At ngayong araw din po ay magla-landfall po ito sa Mindanao. Kaya't magdudulot po ito ng mga pagulan ngayong maghapon dito po sa Mindanao. Nako, isang panibagong sama ng panahon na naman o low pressure area pa lang ating binabantayan ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At dahil po dyan, since nabanggit nyo naman na dito po sa bahagi po ng Mindanao magiging maulan ng panahon, papaano naman po sa natitirang bahagi pa ng ating bansa? Sa ngayon po ba may epekto pa itong hanging habagat? Yes, Amor, ngayong araw po dalawang system po yung nakakapekto sa ating bansa. Isa po yung low pressure area at yung southwest monsoon o yung habagat na nakakapekto naman po sa kanlurang bahagi ng Hilagang Luzon. Dahilan po dito ang buong Mindanao kasama po ang Silangang Kabisayan. Ganun din po ang probinsya ng Ilocos Norte at mga isla ng Batanes at Babuyan. Magiging maulap po ang kalangitan sa lugar nito at maaari po itong makaranas ng mga mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkid at pagkulog. Samantalang ang Metro Manila, ang nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, ay patuloy pa rin pong makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap. Ibig sabihin po niyan, sisikat ang araw sa umaga, magiging mainit o malinsangan sa tanghali. Yun nga lang po, pagdating ng hapon, maaari pa rin po itong makaranas ng mga isolated thunderstorms. Kaya huwag po natin kalimutan magdala ng payong kung tayo po ilalabas ng bahay. Tama yan, itong nabanggit sa atin ni Mr. Kitlong para doon sa mga papasok ng school o kaya naman opisina. Tandaan nga natin ang pagdadala ng rainy day essentials. Lalo pa ngayon na meron ngang hanging habagat at ganun din itong epekto ng low pressure area. At maiba naman tayo, Mr. Kitlong, ayon po sa Pag-asa at ganun din sa iba pang Met agencies, merong 55 to 60% na probability na ma-develop itong La Nina. At bilang paghahanda para sa ating mga manonood ngayon, ano po ba talaga ang posible pong maranasan ng Pilipinas once na matuloy po yung development itong La Nina? Yes, Amor. Unang-una po, pag binanggit po natin ang La Nina, ito po ay tumutukoy sa paglamig ng temperatura dito po sa Dagat Pasipiko. Bumababa po ito ng at least negative 0.5 degrees Celsius sa normal sea surface temperature. At ibig sabihin po niyan, base po sa, kung pag-usapan po natin yung La Nina, dati yung pong climate forum na ginanap noong nakaraang buwan, ay sinasabi po na doon po sa mga climate model na pinapakita po ay 52% po sa kanila ay nagsasabi na magkakaroon po ng La Nina, samantalang 48% naman po ay nagsasabi na hindi po magkakaroon ng La Nina. Kumbaga, mababa po yung tsansa na magkaroon, kung sakaling magkaroon po ng La Nina, ang ibig sabihin po niya ay mahina lamang po yung La Nina o yung epekto sa ating bansa. At yun naman pong mga bagyo na papasok sa ating bansa ay mga 5 hanggang 12 po ang maaari pong pumasok sa ating bansa.
Ito na po yung pinaka-forecast ng ating opisina. Ibig sabihin po niyan, minimum po natin ay 5 at pagdating naman, maaari pong magkaroon ng 15 na maaari pumasok sa ating bansa. Gaya po nung nabanggit ko kanina, ang bagyo. Samantala din naman po sa ating, ito naman po yung mga maaring daanan ng bagyo. Pagdating po ng September hanggang December po yan. So pagdating po ng December, naglalandfall na po ito sa may Northern Luzon. Samantalang sa October naman po ay maaari po ito maglandfall sa Northern at saka sa Central Luzon. Pagdating naman po ng November, ay pwede na po ito maglandfall Southern hanggang sa Visayas. At pagdating naman po ng December, ay halos northern part ng Mindanao o kaya ay dito po sa may Visayas ang maaari pong daanan ng bagyo. Mas malaki pong possibility na dito po sa mga lugar na ito ang magkakaroon po ng daan ng bagyo. Samantala po, gaya po ng nabanggit ko kanina, ang La Nina po ay hindi po ganun katindi yung epekto sa ating bansa dahil inaasahan po natin, base po doon sa mga forecast at mga pinapakita po ng mga climate models sa iba't ibang bansa, na mahina lamang po ang maaring epekto nito sa atin. Ay nabigyan tayo ni Mr. Kitlong ng overview sa mga dapat nating asahan in terms of tropical cyclones, yung dami niyan, at ganun din yung magiging track nito sa mga susunod na buwan. At bagamat nabanggit din sa atin ni Mr. Kitlong na maaari pong mahinang La Nina lamang ang ma-develop, patuloy po kayong umantabay sa ilalabas na updates. At panghuling katanungan na lamang, Mr. Kitlong, bare months na, pero dahil kakaumpisa pa lamang nito, hindi pa natin gaanong nararamdaman itong lamig ng simoy ng nalalapit na Kapaskuhan. Pero kung babalikan po natin last year, anong bahagi po ba ng taon na ideklara itong opisyal na pag-uumpisa ng amihan season at ano po yung factors na naobserbahan muna ng Weather Bureau bago po ito i-declare? Tama yun, Amor. Sa ngayon po, di po natin mararamdaman yung amihan dahil unang-una po, nakaka-apekto pa po itong southwest monsoon. Actually, wala tayong criteria upang bago tayo mag-declare ng amihan o northeast monsoon. Ang ginagawa po ng ating ahensya, pag nag-terminate po tayo ng habagat o southwest monsoon, yun na po ang umpisa ng northeast monsoon o yung amihan. Sa ngayon po, last year po, ang amihan po ay pumasok sa ating bansa mga last week po ng October or fourth week po yan ng November. Yun po kadalasan nag-uumpisa ang amihan. Ang mga factors po na tinitignan natin bago tayo mag-declare ng amihan ay unang-una po mayroon pong high pressure area dito po sa may mainland China. At kung mapapansin po ninyo ito, ang hangin po ay southwest o habagat. Kailangan po pagdating po ng amihan, ang hangin na po rito ay galing po ng China, papunta na po sa ating bansa. Ito na po yung northeast monsoon, yung tinatawag nating amihan. At saka kailangan din po yung mga temperatura sa lugar na ito, lalong-lalo na po dito sa may Batanes, hanggang sa Ilocos, hanggang dito po sa may Tugigaraw, medyo mababa na po ng at least 2 hanggang 3 degrees Celsius. So after nating magbantay dito sa epekto ng hanging habagat, sa mga susunod na buwan naman ay aabangan naman natin itong pagpasok ng amihan dito po yan sa Philippine Area of Responsibility. Maraming salamat po sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at mga dagdag kaalaman para sa ating viewers ngayong umaga. Nakapanayam natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, yan nga si Mr. Henner Kitlong. Umpisa pa lang yan dahil magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.